Nako, Weng. Ano? Grabe ha, ang daming binibenta ngayon sa TikTok. Na ano? Yung mga anti-NCAP spray. Di ba? Kayo talaga. Sinasabi, Oh. ang Anti-NCAP spray, ibig sabihin yung plakang i-spray yung yan? plaka, i-sprayan mo, Oh. hindi daw makikita ng ng NCAP camera. yung naked eye makikita. Oo. Pagka mata mo ginamit mo, makikita mo yung plaka. Tapos? Pero pagka camera daw ang gumamit, ang nakakita ng plaka, invisible yung plaka. Pag naniwala ka doon, eng-eng ka. Yun nga eh. Pero ang daming binebenta ngayon ha. Hindi ko alam kung talagang pinapatos ng mga naiengganyo na bumilit. Oo. Ang bibili lang naman yung mga mahilig Yung mahilig mag-violate talaga sa batas. ng batas. Pero ngayon, Oo. merong mga nahuli na Weng dito sa Meron. bus lane lang. Oo. 'Di ba? Sa bus lane merong nahuling isang motorsiklo diyan na wala siyang plaka. Oo. So inisisa ng SAIC Oo. yung kanyang yung may ano diyan compartment doon sa sa upuan ng motorsiklo. Oo. Nandun yung kanyang plaka, Weng. Bakit niya tinago? Tinanggal niya dahil gusto niyang pumasok sa bus lane. Kita mo yan? At gusto Loko, niyang no? lumabag sa NCAP. O, kala niya hindi siya mamomonitor ng NCAP. Tapos meron nahuli siya ng SAIC. Nahuli siya ng Oo. SAIC. Tapos meron pa yung face mask. Oo. Ginagawang Nilagay. plate mask na ngayon. Oo, yes. Plaka ng kino-cover. Mga kapuso, nasa linya natin si Assistant Secretary Vigor Mendoza ng Land Transportation Office. Attorney. Kinig kayong mga motorista, ha? Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Good morning po. Good morning. Naku, pasensya po. Hindi ko nasagot earlier. Pero thank you very much. Okay lang po, Asek. morning, Asek. May mga mga pagtatangka na lumabag at magtago po dito po sa no contact apprehension policy. Ano bang mga nakaambang parusa sa mga taong ito, Assistant Secretary? Alam nyo, baka mapilitan na ho tayo no, na i-impose yung criminal liability under the law. No? 6 months to 2 years imprisonment. No? Kasi po, this is more than NCAP. No? Kaya nga may criminal liability po to kasi ayaw natin na gamitin yung ating masasakyan as a instrument of a crime. No? Para matrack natin ang isang sasakyan na ginamit sa krimen, ang hinahabol natin siyempre yung plaka. Kaya pinagbabawal ng husto ng batas ang pagtatakip ng plaka dahil it frustrates government's efforts to solve a crime. So hindi lang to NCAP, no? Baka in the guise of NCAP, baka naman may mga kasamaan tayo na mayroon pang ibang intensyon. And so we have to really apprehend these people na nagtatakip plaka. We cannot allow anarchy at saka itong kanya-kanyang gawa para ma-frustrate yung ating gusto na malaman natin kung sino talaga ang may-ari ng sasakyan. Tsaka, And in mind you, kahit takpan nila yung numero, no? Takpan nila, kahit walang plaka. Pag walang plaka, impounding ka agad yan. totoo No? yun. We have coordinated with MMDA, PNP. We have alerted all our enforcers. Pag walang plaka, impound. Natatawa lang Kung kami. ano-ano yung ginagawa ng Natatawa mga lang kami, nagtatakip o may Asek, dahon. kasi pina-flash namin sa TV ngayon. May yung paper mga, plate. May paper plate, merong May dahon. Dahon. Oo. Dahon ha. Tinatanim sa Alam mo, plaka ngayon ha. Alam mo, nagkakatuwaan tayo sa ganyan. No? Pero we are, para na masampulan, baka sabihin, hindi tayo seryoso, no? Talagang magsasample na po kami ng filing sa fiscal ng mga criminal charges. Okay, Ito po, Asek, panty naman. oo. Panty, underwear. Oo. Ganon? Tinakip po sa plaka, underwear po. Ito lang, the mere fact na nagtatakip ka ng plaka, ang intention ay clearly to violate, the law. Diba? Ganun lang kasi po. Opo. Parang sinusubukan po tayo, no? Kung Yes. talagang mako-corner natin, no? Hindi. Remember, the LTO has more than one way to identify a motor vehicle. The plate per se, yung number, that's the first way, no? Pero marami pa home ways yan na makukuha po ng LTO yan. O syempre hindi natin i-announce ngayon, baka malaman nila. Hindi po. Okay. Asek, meron Di na po. pong 50 na na-i-file na reklamo ang MMDA sa inyo doon sa mga motorcycle riders na nagtakip ng kanilang mga plaka. Opo. Ano po yung magiging process doon sa reklamong yon o Opo. i-forward sa inyo ng MMDA? Ito po mga pictures taken by MMDA, i-track na ho natin yung sino po ang may-ari ng masasakyan na to. No? Some are more difficult than others to track. But yung mga matatrack na po natin, show cause po natin yon. Tapos magpapaliwanag po sila kung sila ba talaga yon o hindi. No?
Meron bang ano? Pero kung halimbawa po matukoy sila, kung matukoy na sila ngayon, masyashokos sila, magpapaliwanag, pero nandun na yung intention to violate the law eh. Di po ba, Asek? Opo. Kaya nga po yung first penalty po nila yung 5,000 pesos. No? Of course, kung subject to a traffic violation, iba pa rin po yan. Yung second penalty ho nila, driver po yan, na improper driver po siya. Kasi ang mentalidad niya, to violate the law, maging Opo. criminal. No? Opo. So magiging liable rin po dyan yung may-ari ng sasakyan by allowing the person to drive that vehicle. So kung yung driver ay hindi siya ang may-ari ng sasakyan, pwede rin maging liable yung may-ari ng sasakyan by allowing such driver to drive. No? Iba pa yung liability ng driver that we can suspend or revoke the license. Kung mismo ang traffic enforcer na huli siya doon sa kalsada, hindi NCAP ang nakakuha, enforcer mismo, walang plaka, nakatakip ang plaka, anong gagawin doon sa sasakyan? Ano ba yun? Usually tinatanggalan na ba ng plaka yun? Kinukumpiska sa sasakyan? Paano? Kung wala pong plaka, impounding na po kagad yan. Ang pinag-usapan po namin kay Chairman Don this morning, nag-text siya sa akin. Sabi ko, Chairman, automatic impounding po yan pag walang plaka. Pero ganito, Chairman, dahil doble yung... Pero yung tinakpan ng plaka, siguro, sorry Weng, pagka tinakpan ng plaka na huli ng traffic enforcer, ano ang pananagutan? May Titikitan plaka lang? yun eh, may plaka tinakpan lang. Tinakpan lang, Opo. Ang sinasabi ko sa mga enforcers namin, impound na rin yung sasakyan. Yun. Kasi it's as if walang plaka pag tinakpan mo yung buong plaka eh. At Chairman, Wala na kami makikita. ganito yun, maganda yun kung halimbawa nahuli ng traffic enforcer kasi physically pwede mo nang i-impound yung sasakyan. Pero Correct. paano pa paghuli ng NCAP? Tutuntun niyo muna yung motorsiklo na yon at kung sino yung owner, pero ang process, due process, show cause order, tapos pagmumultahin ng LTO. Lahat naman ho yan may show cause. No? Pati pag in-impound ka, bibigyan ka naman pagkakataon to explain. You can contest the impounding. No? Pero i-impound nyo rin po yung sasakyan. Kung halimbawa po na in-endorse sa iyo ng MMDA, natukoy nyo kung yung sasakyan, ito yung motor, ito yung may-ari, impound matic yung sasakyan? Opo. Kasi remember there are two liabilities here, yung sa driver at sa dun sa may-ari ng sasakyan. Kasi pag tinotolerate ng may-ari ng sasakyan yung pagtakip ng plaka, then liable din po ang may-ari ng sasakyan. Initially, driver's liability. Pero if the driver is allowing this, alam niyang itong driver na to ginagawa yan, ibang usapan po yun. At saka pag halimbawa NCAP na huli, Asek, ano yun eh, parang double yung violation mo. NCAP, tapos LTO, Rules and Regulations and Traffic Laws, hindi po ba? So doble ang magiging pataw ng parusa sa kanya, NCAP plus LTO, ganun po yun? Opo. Ba? That's right. Malupit yun ah. Alright. Hindi naman, baka kasi walang plaka yung sasakyan dahil di pa dumarating yung plaka eh. Meron pa ba tayong plate backlog ngayon, Asek? Asek? Naku, nawala doon sa... Naputol. Pagka tinatanong ko yung plate backlog, nawawala siya. Oo. Hindi, joke lang. Yung Babalik yung natin policy po sa linya niya, yung policy po sa bawal ng pagtatakip ng plaka, yung hindi paggamit ng plaka, yung rules ng MMDA NCAP bawal po yung magtatakip ka ng plaka, plus yung sa LTO, hindi lang po motor yan. Lahat ng klase ng sasakyan yan. Ito na si Asek. Asek, may problema pa ba tayo sa plate backlog? Wala na po tayong problema. In fact, kahapon, 2 nights ago, meron tayong nakitang plaka, naka-temporary plates pa. No? Ang sabi nung may-ari ng motorsiklo, hindi pa raw binibigay, wala pa raw yung plaka sa dealer. Nung trinak namin yung dealer, kasi ipapenalize namin yung dealer kung nasa ang plaka, nasa kanila na. And true enough, sinabi ng dealer, they have notified the owner of the motorcycle na pwede na kunin yung plaka. Yun lang nga, hindi pa niya kinukuha yung plaka. So that's a different story kasi for Metro Manila, at least for Metro Manila, lahat ng plaka naka-distribute na yan, ready for delivery. No? Kaya meron rin tayong plate tracker to assist yung ating mga motorista in tracking down their plates. But just in case, sabihin natin may isa, dalawa, nakalusot sa milyong-milyong plaka na hindi pa nagagawa to, yun naman, may due process naman yun. Hindi natin pwede penalize kung talagang wala pa yung plaka niya. Okay. Kaya lang, paano magiging anong disposition ng LTO doon pagka nakita niya? Wala pa yung plaka niya. Nakita walang plaka. Nakalagay doon ay temporary plate. Temporary plate. O paano gagawin doon? Pakakawalan mo na. Kaagad-agad po yun. Pag hindi ho kasalanan ng motorista,
dapat let go po yun. Ang presumption parate, hindi nila kasalanan. Kaya nga dun sa isang sitwasyon, 2 nights ago, hindi ho hinuli yung sasakyan, hindi ho tinikita, no? Pero chinek namin sa dealer kung talagang hindi pa wala pa talaga bang wala pa yung plaka o hindi nabibigay yung plaka. And sabi ng dealer sa amin, nandun na yung plaka sa kanila, matagal na, yun lang nga, yung may-ari ng sasakyan, hindi naman kinukuha yung plaka. So now we will issue a show cause order to the owner of the vehicle to explain bakit hindi mo pa kinukuha yung plaka. Usually ba, Hindi, kasi Asek? dapat yun, Asik, dapat maganda yung segue, hindi ba? O Oo. halimbawa na ilabas ng LTO sa dealer. Obligasyon ng dealer, itawag doon sa owner ng sasakyan na, o nandito na plaka mo. Correct. You have halimbawa 3 days to get Correct. this. Kapag hindi mo Correct. kinuha, ang liability na doon sa may-ari ng sasakyan. Pero Correct. kung hindi ginawa ng dealer yung trabaho na ipaalam sa may-ari ng sasakyan na mayroong available na plaka para sa kanya, obligasyon ng dealer yun sa batas. Asik. Opo, that's correct. Then we penalize the dealer by a fine, suspension, or revocation of their accreditation. Pero usually, Asek, pagka bumili ka ng sasakyan ngayon, ilang Opo. araw bago mo makuha yung plaka? Dapat merong may uniform Oo, dapat. amount of Meron time, kami di ba? ba? Meron kami pinapatupad ngayon na programa. We started this around 2-3 weeks ago sa utos na rin ni Secretary Bidsto. No? Same day, bago lumabas ang kotse. Paglabas ng kotse sa dealer, may plaka na. Dapat. O, ideal yun, Asik. Natutupad po Opo. ba? Nagagawa na po. We are now scaling it up kasi ini-stress test natin yung system and so far it's been very good. So now we are scaling it up sa lahat ng mga dealer. In fact, today, lunchtime, we will be talking to a lot of dealers kung paano na ito mapapatupad in a larger scale. Okay, Asik, ganito lang. Ang na-resolve ba ninyong backlog ay from what year to what year? Kasi previously, meron pang 2016 na mga 2017, backlog pa. mga ganun. Opo. Opo, 2014 po ang ating start of date. No? Oo. Ang minana pong problema ng administrasyon na to is a 10-11-year-old problem. No? It started in 2014. Okay. So yung from 2014 to 2025, resolve na po yung backlog. That's correct. Pero meron po nagtitext sa amin dito, yung motor niya 2016 na, wala pa rin plaka. Hindi, i-check lang po nila, no? Again, dun sa plate tracker, i-locate lang po yan. We've noticed that there are some Plate plates, tracker. mas lalo yung medyo luma na, Opo. no? I-track namin yan kasi malamang nasa district office na po yan. Ano po yung plate tracker? App po yan ng LTOs? Makukuha Opo. ba yan sa cellphone? Opo. Okay. Doon sa internet lang, i-type nila www.ltotracker.com Opo. at lalabas na po yung app doon. Okay, Christopher and John dito sa Facebook Live natin, download nyo yung plate tracker and then dun nyo masisearch kung may plaka na sa kayo o wala. Importante kasing malinaw ni Attorney Mendoza ito kasi gray area yan, Weng. Pagka Yes. nanguhuli tayo ng gustong lumabag sa NCAP na walang plaka, doon sa talagang wala pang plaka. Totoo yan. No, Iba kasi yung may intensyon ka sa... ang panuntunan ng LTO ngayon base doon sa payag ni Attorney Mendoza sa atin, pagka walang plaka dahil gustong tumakas sa NCAP, Weng, i-impound ka agad ang sasakyan. Yes. Di ba? Yan ang yun ang utos ni Attorney Mendoza, impound dahil walang plaka bawal na bawal po yan eh. I-clarify ko lang po, no? Sige po. I-clarify ko to. Lahat po ng sasakyan, kailangan may plaka, kahit temporary plate lang. Yes. Kung talagang walang plaka, for whatever reason, impounded yan. Impounded talaga yon. For walang whatever, plaka. for whatever You- reason, Kasi you must have at the very least a temporary plate. Parang okay. yung sa mga bagong sasakyan, conduction Opo. sticker, Yes, parang opo. gano'n. Correct. Kailangan Correct meron po, gano'n. correct. Oh. Kailangan may ganun po. Kasi we can identify, kahit conduction sticker lang po, we can identify you from the one of our ways of identification po yan. Kaya lang yung conduction sticker, minsan lumang-luma na. Talagang halatang-halatang ayaw kabitan ng plaka eh. Di ba? Oo. Just, alam nyo, we can identify using the conduction sticker kung sino po may-ari ng sasakyan na yan. Very good. Attorney, mag-iingat ka. Salamat sa oras mo ha. Sir, thank you. Good Salamat din morning. po. Thank you very much.